Austin Reeves, dinala ang Lakers sa NBA Cup clash laban sa Memphis. Grabe ang OKC, nag-set ulit ng record. At Warriors, pumutok ang ulo ni Green. Malaking diferensya sana kung naging counted ito. Ang Memphis Grizzlies at ang bumibisitang LA Lakers ay magtatagpo bukas para sa kanilang unang laban sa NBA Cup. Pareho silang may dalang momentum na nakuha sa magkaparehong paraan. Nanalo ang Grizzlies laban sa Phoenix nitong Huwebes matapos makascore si Ja Morant ng floater sa huling segundo ng laro. Samantala, nanaig din ang Lakers laban sa Minnesota sa parehong araw matapos makapuntos si Reeves ng floater sa lane. Patuloy si Reeves sa pagbibigay ng mala superstar na kontribusyon para sa Los Angeles habang parehong nagpapagaling sa injury sina LeBron James at Luka Doncic. Hindi pa nakakapaglaro si James sa kanyang ika-23 NBA season dahil sa sciatica sa kanang bahagi ng katawan at nakatakdang bumalik bandang kalagitnaan ng Nobyembre. Si Doncic naman ay nasugatan matapos gumawa ng 49 points, 11 rebounds at 8 assists noong October 24 laban sa Minnesota. Siya ay may tinamong injury sa daliri at sa kaliwang binti kaya't hindi pa tiyak kung makakalaro bukas. Sa pagkawala ni na James at Doncic, lumutang si Reeves bilang pangunahing sandigan ng team. Umiskor siya ng career-high 51 points noong Sabado laban sa Sacramento at sinundan ito ng 41 points kinabukasan kontra Portland noong Huwebes. Nagtala siya ng 16 assists katumbas ng kanyang career-high sa panalo laban sa Minnesota. May average si Reeves na 40 points at 10 assists sa huling tatlong laro, ang unang beses na may Laker na nakagawa nito sa loob ng tatlong magkakasunod na laban mula pa noong ginawa ito ni Jerry West noong March 1970. Sa unang 5 laro, may kabuuan siyang 171 points at 50 assists, kaya't nakasama siya ni na West at Magic Johnson bilang tanging mga Laker na nakapagtala ng hindi bababa sa 170 points at 50 assists sa loob ng anumang 5 larong yugto. Alam ni Reeves kung paano nagbabago ang kanyang papel kapag wala sina James o Doncic. Iba ang responsibilidad kasi napakarami nilang ginagawa para sa team, sabi ni Reeves. Pero kapag wala sila, nag-iiba rin ang responsibilidad. Kailangan kong baguhin ang paraan ng paglalaro at kung paano ako kumilos. Hindi ako pwedeng mainis dahil lahat nakatingin sa akin. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mong manatiling kalmado, may kumpiyansa, at pangunahan ang mga kasama mo. Mabilis ding nagbigay ng papuri si Reeves sa mga kasamahan niyang tumataas ang kontribusyon. Si Jake LaRavia, dating reserba ng Grizzlies na pumirma sa Lakers nitong summer, ay nagsimula kahapon laban sa Minnesota at nagtala ng 27 points habang pumukol ng 10 of 11 attempts. Halimaw si Jake, sabi ni Reeves. Sa palagay ko iyon na ang pinakamagandang laro niya mula nang pumasok siya sa liga. May mga injury rin na hinaharap ang Grizzlies sa maagang bahagi ng season. Si Zach Edey, ang kanilang starting center, ay nagpapagaling pa mula sa operasyon sa ankle at hindi makakalaro hanggang huling bahagi ng Nobyembre o unang linggo ng Disyembre. Ang mga key reserve guard na sina Scottie Pippen Jr. at Ty Jerome ay parehong hindi rin makakalaro. Si Pippen ay rerepasuhin muli sa kalagitnaan ng Enero habang si Jerome ay susuriin muli sa huling bahagi ng Nobyembre. Sa kabila ng mahinang shooting at 17 turnovers na naig ang Memphis laban sa Phoenix, umiskor si Ja Morant ng 28 points at ang game winner habang nag-ambag ang rookie na si Cedric Coward ng 14 points mula sa bench. Malaki rin ang tulong ng bench na may 42 points, pinangunahan ni Santi Aldama na may 14 points, 10 rebounds at 5 assists. Sa sumunod na balita naman, naging kapana-panabik ang laban ng Washington sa huling bahagi ng ikatlong quarter ng kanilang road game laban sa OKC ngayong araw. Kahit itinuturing silang malaking underdog, nagawang paliitin ng Wizards ang lead sa 2 points na may 1 minuto na lang sa orasan. Ngunit agad ding nawala ang kanilang momentum nang sumagot ang Thunder ng 13-3 run at tuluyang nakuha ang panalo sa score na 127-108. Ang tagumpay na iyon ay nagtala ng ika-21 consecutive win ng OKC sa regular season laban sa mga team na mula sa Eastern Conference. Isang bagong NBA record para sa pinakamahabang winning streak laban sa isang kabaligtarang conference. Nagtapos nila ang 29-1 kontra East sa 2024-2025 regular season, isa ring record. Nagpahinga sandali si Shai Gilgeous-Alexander sa huling bahagi ng first quarter. Nakita niyang siksikan ang depensa ng mga players ng Wizards sa ilalim, kaya sa halip na sumugod diretso sa ring, pinili niyang umiwas. Maingat niyang sinubok ang depensa ni Trey Johnson sa pamamagitan ng ilang dribble moves bago siya nakalusot.
At habang nasa balikat pa niya ang rookie forward, tumalon siya at nag-shoot ng mid-range jumper na pumasok kahit na foul. Ang kanyang kontrol sa bilis ang naging pinakamalakas niyang sandata sa laro. Matyaga niyang hinanap ang mga tamang pagkakataon at nagtapos na may 31 points sa 11 of 20 shooting mula sa field. Ang paraan ng pag-score ni SGA ay tila lumalabag sa lohika, mabilis siyang nakakagawa ng puntos ngunit laging kalmado at may tiyaga. Halos araw-araw siyang umiinit sa opensa habang nananatiling kontrolado ang laro. Hindi na nakapagtataka kung bakit nahihirapan ang mga depensa na pigilan siya. Ang reigning scoring champion ay may average na 34.2 points per game ngayong season. Ang pangunahing sharpshooter ng OKC ay muling nagpakitang gilas din. Matapos mamiss ang unang 5 laro ng season dahil sa left knee contusion, bumalik si Isaiah Joe sa aksyon at bumawi agad, nagtala ng 20 points at 6 rebounds sa 7 of 12 shooting mula sa field. Malaki ang pangangailangan ng OKC sa husay ni Joe sa labas. Pumasok sila sa laban ngayong araw bilang ikalawang pinakamababa sa liga sa 3-point percentage at patuloy silang nahirapan laban sa Washington. Nag-shoot ang Thunder ng 16 of 49 mula sa 3, pero kung tatanggalin si Joe, ang iba ay may 11 of 40 lamang. May plano sana ang Wizards para sa isang simpleng pasa, isang maikling underhand toss ni Marvin Bagley kay Corey Kispert sa labas bago siya mag-set ng screen upang palayain si Kispert para sa 3. Ngunit binasag iyon ni Cason Wallace sa pamamagitan ng kanyang bilis. Nakaw niya ang bola, hinabol ito para sa steal at sa halip na tapusin sa kanyang paboritong transition dunk, ipinasa niya ito kay Aaron Wiggins para sa alley-oop layup. Binigyan nito ng 12-point lead ang OKC. May 11 minutes pa sa laro. Marami ang ganitong mga eksena para sa Thunder na dinomina ang turnover battle. Na-convert nila ang mga pagkakamaling iyon bilang 26 points sa kabilang dulo ng court. Sa huling balita, si Giannis Antetokounmpo ay hindi pinayagang maglaro dahil sa pananakit ng kaliwang tuhod bago ang laban ng Milwaukee Bucks laban sa Golden State Warriors. Pumasok ang Warriors sa laban na ito bilang isa sa mga pinakamahusay na team sa NBA, kaya inaasahang magiging mahirap na hamon ito para sa Milwaukee. Gayunpaman, nakamit ng Bucks ang panalo kahit wala si Giannis dahil muling nagningning ang kanilang bagong umuusbong na star. Nasa misyong malinaw si Ryan Rollins sa laban kontra Warriors. Nagtala siya ng career-high 32 points, may 8 assists, isang turnover lamang at nag-shoot ng 5 of 7 mula sa 3-point range. Mas marami siyang puntos, assists at 3 kaysa kay Stephen Curry sa laban na ito. Sa kabila ng presensya ni Curry at Jimmy Butler sa court, napatunayan ni Rollins na siya ang pinakamahusay na player ng araw, sabay nakaganti pa sa kanyang former team. Si Rollins ay ikinuhang ika-44 overall ng Warriors noong 2022, ngunit kalaunan ay naisama sa trade nina Jordan Poole at Chris Paul. Hindi siya masyadong nabigyan ng playing time sa Golden State, ngunit ngayon namumukadkad siya sa Milwaukee at mukhang tunay na breakout star. Samantala, si Porter Jr. ay nasugatan ang kaliwang paa sa first quarter ng season opener ng Bucks laban sa Washington Wizards. Simula noon ay hindi pa siya nakababalik sa court, dahilan upang simulan ng Bucks si Rollins. Lubos namang sinamantala ni Rollins ang pagkakataong ito, nagtala siya ng 25 points sa isang laro at 31 points naman sa kasunod, pawang magkakasunod na laban. Sa kabuuan ng season, may average si Rollins na 15.3 points, 3.8 rebounds, 4.3 assists at 3 steals sa loob ng 29.8 minutes bawat laro. Gayunpaman, naging malaking diferensya sana kung naging counted lang ang play na ito ni Stephen Curry.